sinisika ni Miss regarding sa live selling. Ha? Ano pong live selling? Bakit may issue ba sa live selling? Okay naman po ang live selling namin ah. Ang ganda nga po ng live selling na bakit ginagawan po ninyo ng issue. Or ba't ginagawan po nila ng issue. Ang ganda nga po ng live selling namin. May na daw ang audio. Check nga natin. Hello? Hello? Okay naman ang audio natin. Walang issue sa live selling natin, guys. Okay live selling natin, bakit may issue na naman, ano? Huwag niyo pong gawan or wag sana nilang gawan ng issue na naman at magmumukha na naman kawawa para magkaroon na naman ng reason para gumulo or ano man or mag-isip ng negative sa atin yung family ni Vian, 'di ba? Kasi okay naman. Kung may basher man, ilan ay normal naman ng basher kahit nga pag nag-live si Joy, nag-live si Carla, may basher naman talaga. 'Di ba? At ang magandang diyan, wag pansinin kasi pag pinansin mo 'yan, lalo lang 'yan matutuwa. No? Di naman lahat kailangang pansinin eh. Kasi kahit anong gawin mo, sa 7,000 ba naman nanonood, 8,000 manonood, meron talaga dyan papasok na basher. No? Normal yon. Normal ang basher. Part na yun ng pagiging content creator. Ano? Ayan. Saka, tawag dyan, lalo lang aasa rin so. Opo, yun na nga po. Wala pong doon. Ang ganda nga po nung ang ganda nga po nung tandem nila ni Rachel saka ni Biancy. Saka wag niyo pong nung iba naman po, wag po natin pilitin na si Biancy ay magsalita kasi yun na nga po yung character niya. Kahit hindi yun magsalita, merong bibili at bibili sa kanya, no? Saka nagsasalita po si Biancy, talagang tahimik lang talaga siya. Kumbaga, hindi naman siya yung kakain ng ibang tao na sumasapaw talaga yung sinasabi. Biancy is Biancy, ano? Biancy ay napakatahimik. Magmula noon, tahimik talaga yan. Kaya, at doon naman siya nagustuhan ng mga viewers natin. Pati si Carla, ganun din. So, wag natin silang pilitin na baguhin yung character nila dahil just be yourself, no? Kung ano ka, yun ka. Diba? Kaya nga po maganda yung tandem nila kasi si Rachel medyo kalog at madaldal. Kasi kung pares na yung madaldal, edi ang pangit na yun, magsasapawan na yan. Diba? Rest up daw nila si Dalaga pag live sa Val kasi malit lang daw. Pambira. Paano nasabing maliit ang kita doon? Hindi nyo po alam na nakabili nga po ng lupa si Bian dahil sa live selling niya. 'Di ba? Tapos minamalit nila yung commission sa live selling. Imagine 2 hours ka lang uupo magbebenta. Pero pwede kang kumita ng 20,000, 30,000, 15,000. 'Di ba? 2 hours ka lang uupo at pwede ka nang kumita ng ganun. Kaya nga po nakabili ng lupa si Biancy sa Velvet Box, no? Kaya nga po patuloy siyang nagla-live selling kapag Di naman yan magla-live selling kung wala naman siyang kikitain doon, di ba? Good morning, good afternoon at isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga viewers natin. So, tingnan mo nga si Kuya Rab, nagsasalita na. So, dito, no, ipinahayag niya. Dito kasi sinasabi ni Mrs. Love na mahina daw, 50 lang daw yung kita, no? So, yun po yung sinasabi dito ni Mrs. Love. Paparinig ko sa inyo para at least kahit paano ay meron tayong dokumento, meron tayong basihan, no? So, dito nga kasi ngayon mga balbas, ang nangyari, hindi alam ni Kuya Rab na ganito na nangyari sa may issue na naman, no? Mga balbas natin, no? So, ang nangyari ay eto, no? So, ito nga si Mrs. Lam ay nag-live. So marami siyang sinasabi dito, bakit daw hinahayaan at tawa-tawa lang daw si Kalinga Prab at bakit hinayaan na binabash na nga daw si Beyonce or itong bata at pinapalata ng mga basher, pinapalapa, sorry sa word Pero no,
dito ay syempre given naman talaga, no, sinasabi ni Kalinga Prab ay meron naman talagang basher. Kung sasabihin natin sa dami ba naman 80 or 8,000 na views, no, viewers ang nanonood dito, ay malamang sa malamang meron talagang basher, no, di ba? Pero dito nga naninindigan si Mrs. Love na ang dami niya sinasabi, no. Ang problema ngayon ni reaksyonan ng mga taga-Kalingap, no, mga reaktor ng Kalingap ay syempre ni-reaksyonan siya. Ano problema mo, ha, Mrs. Love? Ganto ganyan. O bakit ganto, kasalanan ba ni ganto? Ang kasalanan dito ay kayo. Kasalanan nyo yung asawa mo, si Dr. Love, no? So dito nagkaroon na ng issue. Ito na yung issue, hindi doon sa bata, si V, no, di ba? So anong nangyari? Mas lalong nanggalaiti itong mga reaktor ng Kalingap dahil, no, sa sinasabi mong 50 lang daw or nilalang mo lang kasi yung 50 pesos no? Yung commission daw dito kay Beyonce ay 50 lang per or something like na gano'n, no? So para sa akin naman ay malaking bagay, no? Huwag niyo ilalang yung 50 pesos dahil ako nga kumikita ako 10 piso lang di ba? So dito nga mga balbas, nagsalita itong si Mrs. Love, pero ano mga sinasabi niya, bakit daw hinahayaan ni Kalinga Prab na ganito mangyayari, bakit daw hinahayaan niya ng mga basher magsasalita doon sa comment section, hindi naman kasi mahabol yan kung i-hide yan mga balbas natin, na yung mga nagsasalita dyan o mga nagbibigay ng komento ay hindi mahabol ng admin yan, staff yan. Sa sobrang dami din ng, sasabihin natin ako, diba, 10 basher yan, sa 8,000 na yan, 10, di konti lang yun, pero kung sunod-sunod niya na magbigay ng negativity dito sa kay Beyonce, no? So sinasabi na tahimik daw si Beyonce, marami siyang sinasabi, at ito nga daw ang kita ay napakaliit, no? So tingnan natin kung maliit. Ang sinasabi ni Kalinga Prab dito ay mas malaki ang kita. Kaya nga nakabili ng lupa ito si Beyonce, no? So sino ba ang nagsasabi ng totoo dito? Ito ba o ito ba? Kung tayo naman, di ba, kalapit at parang nanay na rin itong si Mrs. Love, no? Yung sinasabi na dito ay hindi, dahil 50 pesos lang daw, no? So nilalang at minamaliit itong 50. So ganito rin magsalita pala itong si Mrs. Love na mga balabas, at dami na. So ipaparinig ko sa inyo kung bakit sinasabi ko sa inyo na ganun ang kanyang kumbaga paparinig siya dito na iba rin ang ugali pala nito mga balbas, no? So pero clear natin ito mga balbas, kung hindi lang ito na reaksyon ng mga ibang Kalingap or hindi sa mga reactor ay hindi sana magagandong issue. Pero syempre di ba, defender ka ito mga ito, kaya nga mga nag-reactor or may reactor si Kalinga para nagde-defend sa kanya, no? So dito ay ating maririnig ngayon si Mrs. Love na mga balabas natin. So kayo na humusga, mag-like at mag-share naman kayo dyan, mag-komento, pinaka-importante dyan, para alas kayo paano alam natin kung ano ba ang opinion nyo patungkol dito, okay? So ito po yun. Sa loob na yan. Kung tutuusin, magkano lang kinikita niyan? 50 lang naman ang kinikita niyan. Hindi ako naniwala dyan sa awa na yan, utang na loob na yan. Kung meron man silang tulong sa bata, patas lang din yan dahil kumita din naman sila Masobra pa kita nila sa dalaga natin, sobra pang kinita nila sa dalaga natin, yan ang totoo. Kahit reaksyonan pa ako, pare-pareho lang kumita. Tapos sumunod na nga yata sa kanila, kahit sa labag na sa kalooban, hindi nila kayang ipagtanggol. Para ayaw tanggalin, tapos pinapahirapan. Pinapalapa. Sadista? Hindi nila magawang itanggol yung bata. Inahayaan lang nilang lapain doon sa live nila. Sino matuwa niya? Kahit ako sigurong magulang. Grabe. Di na maganda. Kung tutuusin, magkano lang naman kinita ng bata dyan? Ang alam ko, 50 lang naman yan Bawat item, 50 lang naman ang kinikita niyan. Sino lang? Ayaw lang ng bata na anong sinasabing utang na loob, kaya sunod ng sunod anong gusto. Kung tutuusin, magkano lang kinikita niyan? Binalahura at binastos yung bata kagabi. Wala nang silang imik. Wala nga. Sinusunod na nga sila lahat anong gusto nila. Nandoon, nagsunod yung bata. Pero lagi nilang sinasabing utang na loob. Ang utang na loob.
Patas lang. Masasabi ko, patas lang yan. Kung meron man silang naitulong, kumita rin silang limpak-limpak sa bata. Kaya wag silang ganyan. Bitawan na lang nila kaysa pahirapan. Yun ang mga balbas, no? So narinig natin si Mrs. Love ay talagang kumbaga sa ina ay talagang sa kanya ay kinakampihan niya itong si Beyonce, no? Doon sa mga basher, mga balbas natin. So ako bilang dito tayo sa neutral, no, mga balbas natin, no? So magsasabi lang tayo ng ating opinion, kuro-kuro dito, no? Naibas ba talaga si Beyonce? Feeling ko meron, pero hindi sa kanya, hindi kay Beyonce, no? So dito kasi pinandigan ng mga reaktor ng Kalingap na ang binabash dito kasi ay si Dr. Love, no? So dito kasi siya yung or kay sila mismo ito, no? Dahil sila ang nagmamain at ang Team Guwapa nga ay alam naman natin kung sino may hawak diyan, no? Dito ay syempre nandun yung mga basher at nandun din ang anti-Kalingap at nandun din yung mga supporters ng syempre lahat, no? Nagkahalo-halo na yun mga balbas natin. Kaya feeling pakiramdam dito, pakiramdam ni Mrs. Love ay nabash itong si Beyonce, no, mga balbas na, which is na hindi naman. Meron talaga, sabi ni Kalinga Prab ay meron naman talagang basher, pero hindi ibig sabihin na true, yung kay mismo doon nakatutok yung pambabash, no? So hindi po, no? Kasi kahit kay Kalinga Prab nandun siya, hindi kanya alam na ito, nabigyan siya ng reaction ni Mrs. Love na patawa-tawa lang daw. Dahil kahit na nambash na daw or napalapa o ganung term lang sinasabi niya na napalapa na daw sa mga viewers itong yung bata ay tawa-tawa lang daw si Kalinga Prab, no? So dito ay hindi nagdagan pa niya, no? Magkano lang naman yung kita diyan at siguro 50 or sabi niya 50 lang daw per item, no? Pero pagdating dito ay sinasabi ni Kalinga Prab ay malaki naman pala at nakabili ng lupa, no? So sa palagay nyo, sino ba ang na bash dito? Si Beyonce kaya or yung kaya asawa or si Dr. Love, no? So magkomento, importante magkomento tayo mga balbas natin. Pero dito nga ay syempre di ba na-reaksyonan ng mga team ng reaction group ng Kalingap at dito nga ay siguro may issue na. Nagiging malala ang issue na ito dahil batuhan na ng mga salita. Charity vlogger, K-boys ay nagsasabi na rin at nagsasalita na rin kung ano ang kanilang opinion patungkol dito. Kaya kahit naman sinasabi ni Mrs. Love na kahit reaksyonan nyo ko, ayun na nga, no? Nireaksyonan dahil nakapublic naman, ayun na, nagkakagulo na naman, naging toxic na naman ito. So yung sabi ng iba mga balbas ay bakit daw na pinayagan naman ni Kalinga Prab na magkaroon ng ganito, no, live streaming. Syempre di ba alam nga naman hindi alam mo naman at wala pang kita sa ito lang yung buntanging kita ni Beyonce, no? At malaki po ang kita niya, no? Sasabihin natin na 50 lang, paano kung halimbawa 100 items yun na benta, di magkano na rin yun, malaki na rin yun 50 or di ba kung sasabihin natin na pinakababae 50 times lang 5 piso ay umabot din ng mga magkano din yun, di ba? Kahit papaano ay meron. So dito ay nagkaroon ng pagka-toxic na naman, no? So nagkaroon na naman ng issue. At dito kahit masasabi natin na igalang natin si Kalinga Prab ay ang interaksyon na naman ng mga reactor ni Kalinga Prab ay ito, no? Yung mga antay at yung mga tumiwalag na. So nagiging issue at naging usap-usapan ito mga balbas. Kaya importante dito talaga, mahalaga talaga dito na sino ba ang naibash talaga? Si Beyonce ba? Kung naibash ito si Beyonce ay sigurado next time ay baka nga hindi na papayagan ni Kalinga Prab na mag-live ito, no? Mag-live siya, hindi kabawasan ito, no? So nagiging kumbaga di ba mga kabalbas, kung titingnan natin ang negative side, no? Or epekto nito ay baka nga kung malaman ni Kalinga Prab ganito pa naibash pala si Beyonce ay baka hindi na ito ipapa-live streaming, no? So ganoon na mangyayari, paano na ang kita niyan, no? Di ba? Gumawa lang issue itong si Mrs. Love siguro at baka magkaroon pa ng kumbaga di ba sasabihin natin na ay na wala nang pang di ba kasi sabi sa utang na loob isa na pinakawalan na lang daw yung bata sa kanila dito mismo sa Kalingap, no? So nagkaroon na lang nagkadugtong na yung ka-issue na ito, no, mga balbas natin. Kaya paano mga balbas? Ano ang gagawin nito? Paano na ang kita nito? Halimbawa, kikita nga or sabihin natin na 50 lang ha. Sabi ni Mrs. Love, pinamalit ni Mrs. Love yung 50 lang daw paano yan? Kung halimbawa nga ay magkaroon nga ng ganito at mababash si Beyonce ay mangyari dyan ha. Dito magkakaroon ng
hindi na siguro papayagan ni Kalinga Prab na si Fiancé ay magla-live selling pa muli, no? So, tingnan natin kung ano magiging kahinat na nito mga balbas natin. At ito na lang muna tayo, ha? So, update tayo mga sunod at dito bukas ay magbibigay ulit tayo ng panibagong upload video or dito sa issue na ito at update mga balbas natin. So, yun lang po at like, share at sana magkomento naman kayo kung anong inyong mga kuro-kuro opinion patungkol dito. Thank you, God bless at mabuhay po tayo lahat. Bye-bye!